The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. The background of the story is about the raising of Lazarus. Namatay si Lazaro, binuhay ni Jesus. Isa sa pinakamalaking kababalaghang naranasan ng mga Hudyo ang pagkabuhay ng isang namatay. Marami ang naniwala, marami ang sumunod kay Jesus, subalit marami din ang nagtangka sa kanyang buhay. Ang takot ng mga Hudyo, if we leave him alone, all will believe in him. And the Romans will come and take away both our land and our nation. Ang tingin ng mga Pariseo, Escriba, the scribes, they saw the raising of Lazarus and the followers of Jesus, the unstoppable conversion of these followers as a threat to the whole nation. It was a kind of revolution. And Caiaphas, in his narrow prophecy, would say, mabuti pang patayin na natin si Jesus kaysa mamatay ang buong sambayanan. Mabuti pang patayin na ang gumagawa ng mga himalang ito. Isakripisyo na natin siya kaysa tayo, ang buong bansa ay lusubin ng imperyo ng Roma. So there was a choice there. The whole nation versus one person, Jesus. And this was the prophecy of Caiaphas. You know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish. Baluktot na isip. Taliwas sa isip ng Diyos. If you will go back to the teachings of Jesus, in the parable of the lost sheep, hindi baling kaya niyang iwan ng 99, pwedeng sa isang lugar na malayo sa panganib, kaysa mawala pa rin ang isa. Kay Caiaphas, pwedeng isakripisyo ang isa sa kaligtasan ng lahat. Sa Diyos, lahat maliligtas. Walang sinasakripisyo. Napansin ninyo yung mga kwento bago dumating ang araw na ito. Kapag sinusugod si Jesus, siya'y nakakawala. Ibig sabihin, nakapagtatago, nakakalihis. Why? Because it was not yet the right time. But now, it is the perfect time. Ang alam ni Caiaphas, galing sa kanyang isip ito. Pero ang totoo, pwedeng gamitin ng Diyos maging ang kasamaan ng tao, pwedeng gamitin ng Diyos maging ang baluktot na isip ng tao upang matupad
ang tamang panahong nais niyang maganap. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Ang akala ni Caiaphas, it was just the decision of these people, but it was already the right time for God to liberate the whole nation. Hindi ba iyon naman ang layunin ni Jesus? Ang kanyang kamatayan, ang kaligtasan para sa lahat. Kapag sinabi ng Diyos, this is the right time, it will be the right time. Perfect time. Perfect situation. Kailanman hindi pwedeng nakawin ang layunin ng Diyos. Kailanman hindi mo pwedeng kontrolin kung ano ang niloloob ng kanyang puso. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi pwedeng baguhin. Pag nais ng Diyos, nais ng Diyos. Kahit ayaw mo, kahit taliwas sa loob mo, pag sinabi niya, sinabi niya. Dumating na ba sa buhay natin na gusto nating baguhin maging ang nais ng Diyos? Subukan mo. Mabibigo ka lang. If it is the right time, if it is His will be done and cannot be stopped by our own will. Even you use an evil plan, God will use that evil plan to fulfill His will. Kaya nga tingnan mo, baluktot man ang isip ni Caiaphas, ginamit ng Diyos ang baluktot na isip na ito upang matupad ang nilalayon ng kanyang kalooban. Panginoon, napakahirap makipaglaban sa iyo. Kung minsan ang inaakala naming mabuti, hindi pala mabuti. Alam mo kung kailan, kung saan, kung paano. Kaya sa darating na mahal na araw na ito, tuturuan namin ang aming puso na isuko ang lahat sa pag-ibig mo. Amen.